Isang flight attendant na umibik sa kapitan na nasa kanyang 60 haze, lahat na makarinig ay mabibigla sa sikreto sa likod nito. Ang malakas na tining na speaker ay umalingaw-ngaw sa waiting area ng Ninoy Aquino International Airport na nakaanunsyo na ang Flight PAL 320 ay malapit ng lumipat patungong Tokyo. Si Maria Santos, ang chief flight attendant na bata pa para sa trip na ito, ay lumabas mula sa meeting room ng crew. Hawak ang makapal na folder ng itinerary. Medyo pagod ang kanyang mga mata pagkatapos ng mahabang night shift, ngunit nanatiling profesional at may karisma ang kanyang tindig. Si Maria ay payat at elegante. Hindi siya ang tipo na sobrang ganda, ngunit may aura siyang nakakaakit. Bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Magaan at perpekto sa bawat galaw. Halos 3 taon na siyang flight attendant, wala pang reklamo mula sa pasahero, at wala ring sismis na kasama niya ang nga piloto na karaniwan sa industriya. Ngunit ngayon, may bagay na nagpapabagabag sa kanya. Dahil ang kapitan ng flight na ito ay si G. Roberto Cruz, na tinutukso ng mga flight attendant na kung babata siyang 20 taon, walang makakatanggi sa kanya. Si G. Cruz, 58 taong gulang, ay isa sa pinakamatandang kapitan ng airline, matangkat, may uban na ang buhok ngunit matalas ang nga mata at malalim ang boses na parang may hipnotismo. Hindi pa sila nakasama sa isang flight ni Maria. Alam lang niya ang pangalan niya bilang modelo ng disiplina, mahigpit sa trabaho ngunit magalang at patas sa lahat. Pumasok siya sa cockpit para bumati na may profesional na ngiti. Ngunit nang magtakpo ang kanilang mga mata, bigla siyang kinabahan. Magandang umaga, Kapitan. Ako po si Maria Santos, Chief Flight Attendant NG PAL 320 Gajon. O, kumusta ka? Narinig ko na ang pangalan mo. Magaling ka raw, relax lang tulad ng dati, huwag mag-alala. Ngumiti siya, ang boses niya ay malalim na hindi masyadong pamilyar, ngunit nagbigay ito ang ginhawa kay Maria. Hindi niya maintindihan kung bakit, mula sa tingin na iyon parang pamilyar si G. Cruz. Isang pakiramdam ng seguridad, hindi ang uri ng pansamantalang pag-ibig kundi tulad ng isang taong may karanasan na makikita ang lahat ng kanyang pagod. Sa buong flight na mahigit 5 oras, walang pagkakamali si Maria sa trabaho, ngunit sa isip niya ay nanatiling nakasabit ang imahe ni G. Cruz, ang kanyang kalmadong mukha, matata na kamay sa controls, at malalim na mata na parang may kwentong hindi pa nasasabi. Nang lumapak ang eroplano sa Tokyo sa hapon na mahina ang araw, si Maria ay nakatayo sa likod na nagpapaalam sa mga pasahero. Dumaan si G. Cruz, sandaling tumigil at bumulong, "Salamat sa iyo. Ito ang unang flight sa halos 30 taon na ganito ako kagaan ang loop." Nagulat si Maria habang nakatingin sa kanyang likod na nawawala sa pinto ng eroplano. Sandali siyang nakatayo. Hawak ang dibdib ng kanyang uniforme. Posible ba na ito ang simula ng isang kakaibang damdamin? Pagkatapos ng post-flight procedures, ang crew ay dinala sa hotel malapit sa Narita Airport para magpahinga isang gabi bago bumalik sa Pilipinas kinabukasan. Ang hotel ay maganda ngunit malamig. Bawat isa ay may sariling kwarto, walang nag-usap. Ang buhay ng flight attendant ay ganun, lumilipat, kumakain mag-isa, natutulog mag-isa, at minsan ay ngumingiti sa salamin para i-assure ang sarili na okay pa rin. Si Maria ay nakaupo sa harap ng bintana, ang nga ilaw ng lungsod ng Tokyo ay malabo sa malayo tulad ng mga alaala. Hawat niya ang mainit na tasang saa, iniisip ang sinabi ni G. Cruz kanina, ang pinakagaan na flight sa 30 taon. Bakit ang simpleng salamat ay nananatili sa kanyang isip? Dahil ba siya ang unang miyembro ng crew na nagbigay sa kanya ng ganoong komento o dahil sa kanyang nga mata? Umiling si Maria at ngumiti sa sarili. Ano ba itong iniisip ko? Mas matanda siya sa akin ng mahigit 30 taon at may pamilya pa siya dati. Impossible. Ngunit ang puso, tulad ng dati, ay hindi sumusunod sa utak. Sa oras na iyon, tumunog ang kanyang phone, isang mensahe mula sa co-chief. May gustong mag-imbita sa iyo na uminom ng tsa sa lobby sa unang palapag. Hulaan mo kung sino. Kinunot ni Maria ang no at nag-guess, siguro si Kuya Mike, ang chief mechanic. Ang reply ay maikli lang. Mali, ang kapitan. Bahagyang nangini ang kamay ni Maria,
Ibinaba niya ang tasa at mabilis na nahilamos para maging alerto. Hindi niya sigurado kung kinakabahan siya, mausisa, o simpleng paggalang sa trabaho, ngunit sa salamin ay nakita niyang namumula ang kanyang pisngi. Sa unang palapag ng hotel ay may maliit na Japanese tea room. Ang lugar ay tahimik, may malambot na musika tulad ng hangin sa papel na pinto. Si Gay Cruz ay nakaupo na doon sa civilian clothes, gray shirt, mukhang malalim ang iniisip. Umupo ka, hindi ko balak abalahin ka, pero ang cherry blossom season ay maganda at sayang kung mag-isa. Sabi niya, nakatingin sa stone garden sa labas ng bintana. Tumango si Maria, umupo ng may distansya. Salamat, Kapitan. Nagulat po ako sa imbitasyon. Tawagin mo akong Kuya Roberto, sa labas ng trabaho ay ayaw kong hierarchy. Ang atmosfera ay mabagal. Nagsimula silang mag-usap, hindi bilang kapitan at flight attendant kundi bilang dalawang tao. Dalawang kaluluwa na matagal nang nag-isa. Ikinuwento ni Maria ang kanyang ina na nag-asawang muli nang siya ay 10 taong gulang pa. Ikinuwento ang mga gabing nagduty sa gitna ng bagyo ngunit kailangang ngumiti sa pasahero. Si Gay Cruz naman ay nakuwento ang kanyang unang flights bilang co-pilot, mga beses na halos mamatay, at ang kanyang tahimik na diborsyo. Mayanak akong lalaking ngunit siya ay lumaki sa ina niya. Siguro alos kaedad mo na siya ngayon. Sabi niya, nakatingin pababa. Tahimik si Maria, hindi dahil sa hiya kundi dahil sa bigat ng pakiramdam na mas malapit siya rito. Nahiwalay sila ng alas, 11 ng gabi. Bago pumasok sa elevator, sinabi ni Gay Cruz ang isang bagay na nagpatigil kay Maria. Maria, hindi ko alam ang hinaharap, ngunit salamat sa pakikinig mo ngayon. Bihirang may gumaan ang loop kong ganito. Sumara ang pinto. Nakatingin si Maria sa kawalan, parang may kumakatok sa kanyang puso. At sa isang sandali, napagtanto niya na inaabangan niya ang susunod na flight, hindi dahil sa destinasyon kundi dahil sa isang tao. Kinabukasan, sa waiting area ng crew sa Narita Airport, normal pa rin ang lahat. Si Maria ay nakasuot ng uniforme na may blue scarf sa balikat, mukhang profesional, ngunit alam niyang hindi siya nakatulog ng mayos kagabi. Iniisip niya ang tingin ni Gay Cruz, ang kanyang malambot na salita, at pinagalitan ang sarili kung bakit madaling naapektuhan. Kapag lumakat ang crew sa eroplano, si Gay Cruz ay normal pa rin, mahigpit na nak-check ng safety, kalmado ang mata. Medyo nadismaya si Maria, parang panaginip lang ang kagabi, ginawa niya ang kanyang trabaho, nag-serve sa pasahero, nag-check ng luggage. Minsan ay sumulyap sa cockpit ngunit hindi naktakpo ang kanilang tingin. Itinaboy niya ang personal na iniisip na sa trabaho sila. Nang lumipat sila sa itaas ng Taiwan Sea, nagbago ang panahon sa madilim na ulap, may turbulence na nagpaugal ng eroplano, pumasok si Maria sa cockpit para mag-report. Kapitan, okay ang cabin ngunit ang pasahero sa seat 14B ay natatakot sa taas. Pinakalma ko na at binigyan ng noise-canceling headphones. Mabuti, salamat, sabi niya, hindi lumingon mula sa controls. Yumuko si Maria at lumakad paalis. Ngunit nang hawakan niya ang doorknob, biglang nagsalita si Gay Cruz. Maria, huwag mong isipin na ginugulo ko ang isip mo. Ang usapan kagabi ay totoong loop ko. Natigil siya, hindi lumingon. Ako rin po ay hindi sanay na may taong totoong loop. Sumara ang pinto ng cockpit sa gitna ng turbulence. May dalawang pusong naguguluhan sa isa't isa. Gabing iyon, nang lumapak sa Naya, kinuha ni Maria ang kanyang sasakyan patungo sa kanyang maliit na tsondo sa Quezon City. Mag-isa siya, walang alaga, walang halaman. Ang bahay ay mayos ngunit malamig tulad ng kanyang kaluluwa sa mga nakaraang taon, organized ngunit malungkot. Binuksan niya ang laptop para mag-check ng internal email. May pribadong message mula kay Kapitan Roberto. Ang subject, kung maari, bigyan mo akong isa pang pagkakataon na makipagkita. Natigil siya sa harap ng screen ng ilang minuto. Mabilis ang tibok ng puso ngunit sumisigaw ang utak na huwag. Mas matanda siya. May pamilya dati. Mapag-usapan ako. Magkakaroon ng sismis. Ngunit ang kanyang daliri ay nag-click sa reply at nag-type ng maikling salita. Kung totoong loop mo, makikipagkita ako, ngunit ikaw ang pipili ng lugar. Sabado ng gabi,
Sa isang tahimik na coffee shop sa loob ng isang eskinita malapit sa Intramuros, kung saan may malambot na piano music at dilaw na ilaw. Pumasok si Maria at nakita si Gay Cruz na nakaupo na nakatingin sa bintana. Hindi sila nag-usap ng trabaho, hindi binanggit ang age gap. Simpleng 2 taon na dumaan sa maraming unos sa buhay, na naghahanap ng init mula sa tasang tsaa at totong tingin. Alam ko na mas marami akong edad, sugat, at nakaraan, ngunit hindi pa ako naging ganito kagaan sa pakikipag-usap sa iba tulad sa iyo. Sabi niya ng may katapatan, hindi ako natatakot sa nakaraan mo. Natatakot ako sa hinaharap na baka hindi ako sapat na matapang para samahan ka. Pareho silang tahimik, ngunit sa kanilang mata ay may pangakong tahimik na nabubuo, isang pangako na hindi pa nasasabi. Mula sa pagkikitang iyon sa coffee shop, nagsimula ang kakaibang ugnayan nina Maria at Gay Cruz. Hindi maingay, hindi public, ngunit sapat para maintindihan nila na papasok sila sa isang delikadong emosyon, kung saan isang tingin lang ay sapat na para magulo ang puso. Hindi sila madalas mag-text, hindi nagtawag araw-araw, ngunit tuwing may flight si Gay Cruz ay nararamdaman ni Maria ang kanyang loop na parang teenager na unang nagmamahal. Si Gay Cruz, na maingat at tahimik, ay madalas na manatili sa crew lounge para tahimik na tingnan si Maria mula sa malayo. Isang gabi sa gitna ng buwan, ang Flight PAL 115 mula Manila patungong Singapore. Muli silang nasa isang crew. Alam niya ito isang linggo ng maaga ngunit na kunwari na normal. Sa kanyang loop ay may laban sa pagitan ng prinsipyo at damdamin. Pagkatapos maging stable ang flight, may 30 minutong break ang crew bago mag-serve ng pagkain. Pumasok si Maria sa galley para uminom ng tubig nang marinig ang pamilyar na boses sa likod. Madalas ka bang mapagod sa night flights? Lumipat siya at nakita ang kalmadong mata ni Gay Cruz. Parehong malambot tulad ng unang pagkikita. Nasanay na po ako. Pagod pero hindi ako nagrereklamo. Dahil kung magreklamo ako, sino ang mag-aliw sa akin? Tinitigan niya ito ng matagal at sinabi ng mabagal, kung kailangan mo ng tagapakinig, ako iyon. Natigil ang hangin sa pagitan nila sa sandaling iyon. Natigilan si Maria, nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Maraming beses niyang sinabi sa sarili na ito ay ilusyon lang, paggalang sa isang matandang lalaki, ngunit sa oras na iyon, alam niyang siya ay nagmamahal, at siguro siya rin. Nang bumalik sa Manila pagkatapos 6 na oras na flight, ang crew ay inihatid sa back gate ng airport. Ngunit nag-inisyate si Gay Cruz na ihatid si Maria. Nagdalawang isip siya at tumango. Sa sasakyan ay hindi sila madaldal, tahimik na comfortable. Nang huminto sa eskinita patungo sa kondo ni Maria, hawak ni Gay Cruz ang steering wheel, nakatingin sa harap at biglang sinabi, gusto kong imbitahan ka sa isang lugar, hindi coffee shop, hindi hotel, hindi rin ang iniisip mong masama. Gusto kong maglakad tayo sa Luneta, kung saan ako pumupunta dati sa asawa ko, ngunit hindi ako naging masaya. Lumipat si Maria sa kanya, nakikita ang lungkot sa kanyang mukha. Kung sasama ako, ibig sabihin ay tinatanggap ko ang isang mundo na maaring husgahan ako. Bumulong siya, hindi mo kailangan sumagot agad, ngunit kung may oras na hindi ka na mag-isa, tawagan mo ako. Ibinigay ni G. Cruz ang isang pirasong papel na may personal na numero na ginagamit lang sa totoong loob. Nakatayo si Maria sa gate, nakatingin sa sasakyan na nawawala sa gabi. Malamig ang hangin na nakpaikot sa kanyang tiyot, ngunit hindi siya giniginaw. Sa kanyang kamay, ang maliit na papel ay nanginig sa hangin tulad ng kanyang pusong tumatagilit sa isang lalaki na walang edad, walang nakaraan, walang prejudice, tanging kabutihan lang. 3 araw pagkatapos, may sunod-sunod na flight si Maria patungong Thailand at Korea. Masikip ang schedule na nagpapagod sa kanyang ngunit kakaiba. Ang mga flight ay hindi na mabigat tulad ng dati. Tuwing magsusuot ng uniforme, mag-ayos ng scarf, maglalagay ng lipstick sa salamin, naalala niya ang tingin ni Gay Cruz at ang kanyang malambot na salita. Kung kailangan mo ng tagapakinig, ako iyon. Hindi siya nag-text sa kanya mula nang ihatid siya. Itinago niya ang papel sa wallet na dala-dala sa bawat flight tulad ng isang lihim na anting-anting.
Alam niyang may bagay sa kanya na nagpapahinto sa kanya ngunit hindi niya kayang lumayo. Gabing iyon, pagkatapos ngang flight mula Busan, umuwi si Maria ng mahigit alas 11 ngang gabi. Sa pagbukas ngang pinto, nagulat siya nang makita ang anino na nahihintay sa ilalim ngang puno ngang mangga sa eskinita. Sa dilaw na ilaw ng streetlight, tumayo ang taong iyon si Juan, ang kanyang ex-boyfriend. Si Juan, ang lalaking nagwasa ng kanyang puso nang matuklasan ang kanyang pagtataksil sa best friend niya 2 taon na ang nakakaraan. Ang betrayal na iyon ay nagpahirap sa kanya ng maraming buwan, kailangan pang mag-consult sa psychologist para maging okay. At dahil kay Juan, nangako siyang hindi na magmamahal ng walang isip. Maria, matagal akong naghintay sa iyo. Nanginig ang boses ni Juan. Bakit ka naghihintay? Malamig na tanong ni Maria. Walang emosyon sa mukha. Nakamali ako. Talagang nakamali. Mula nang mawala ka, ngayon ko lang naintindihan ang kawalan. Hiniwalayan ko na siya. Gusto ko lang humingi ng isa pang chance. Tahimik si Maria. Humampas ang hangin ng gabi, malamig sa kanyang lig. Sa kanyang isip ay lumitaw si Gay Cruz, ang kanyang mabait na tingin, ang matiyagang hawak, at napagtanto niyang ang lalaki sa harap niya ay hindi nagbigay ng kapayapaan, tanging ugali lang ng dating mahina na puso. Hindi na ako ang Maria ng 2 taon na ang nakaraan, Juan. Hindi na ako ang babaeng kailangan ng lalaki dahil lang sa takot mag-isa. Kaya ba may iba ka na? Tanong ni Juan, madilim ang mata. Hindi sumagot si Maria. Lumingon siya, binuksan ang gate at pumasok sa bahay. Iniwan si Juan na nakatayo sa dilim. Walang gulo sa kanyang loob, walang sakit, walang lungkot, tanging linaw lang. Lumaya na siya mula sa aninong nakaraan. Gabing iyon, pagkatapos maligo, kinuha niya ang maliit na papel mula sa wallet. Nagdalawang isip siya at denial ang numero. Tumuno ng 3 beses bago sumagot ang boses ni Gay Cruz, parehong malalim at malambot. Hello. Ngumiti si Maria ng mahina, may emosyon sa boses. Kung pinapanindigan mo pa rin, gusto kong maglakad kasama ka. Walang coffee shop, walang hotel, maglakad lang. Sa kabilang linya, tahimik siya sandali at sumagot, naghihintay ako sa iyo sa Rizal Park. Dala ko ang 2 pandesal at isang bot ng calamansi juice. Hindi napigilan ni Maria ang tawa, namumuo ang luha. Pupunta ako, ngunit huwag kang aalis, natatakot akong mawala ulit. Hating gabi, ang Old Manila ay tahimik. Sa ilalim ng dilaw na ilaw sa pamamagitan ng nga puno, ang kanilang anino ay mahaba sa brick road, hindi madaldal, ngunit wala ng distansya sa pagitan nila. Hindi na natatakot si Maria sa husga, hindi na nahihiya sa nakaraan niya. Nararamdaman lang niyang buhay na buhay siya sa kanyang damdamin sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon. At ang pinakakinakatakutan ngayon ay hindi ang pag-ibig na lumalampas sa edad kundi ang pagkawala nito ulit. Mula sa gabing iyon ng paglalakad sa Old City, mas naging regular ang pagkikita nina Maria at G. Cruz. Hindi public, hindi showy, simpleng naghahanap sila ng isa't isa pagkatapos ng flights. Isang tasang kape sa hapon sa mali na tindahan sa eskinita, isang mabilis na hapunan sa tahimik na sulok ng kalye o simpleng maikling text tuwing libra. Ang kanilang pag-ibig ay tahimik tulad ng musikang walang salita ngunit malinaw sa kanilang nga puso. Nararamdaman ni Maria ang pagkakaiba kay Gay Cruz, isang matandang lalaki na hindi kailangan ng show o magagandang salita. Tanging aksyon lang para protektahan. Hindi siya nangangako ngang malalayong bagay, ngunit laging may pakiramdam ngang seguridad si Maria sa tabi niya. Hindi na niya nakikita ang sarili bilang 25 anyos na babae kundi isang totoong babae na pinakikinggan, ginagalang at minamahal ng tama. Ngunit ang buhay ay hindi nagpapahintulot na ang magagandang bagay ay manatiling payapa ng matagal. Isang hapon pagkatapos ngang flight mula Cebu pabalik, nang magpalit ng uniforme si Maria at lumabas mula sa crew room, narinig niya ang 2 kasamahan na nagtsitsismis sa likod. Alam mo ba, si Maria raw ay may relasyon kay Kapitan Cruz. Ano?
Diyos ko, malapit na siyang mag-retire. Mas matanda pa sa tatay niya. Narinig ko sa junior flight attendants na nakita silang kumain sa labas at naglakad sa Quezon Memorial Circle. Nagulat si Maria, parang pinipiga ang kanyang puso. Pawis na malamig sa palat. Nakunwari siyang kalmado. Mabilis na lumakat sa hallway. Parang walang narinig. Ngunit ang masalitang iyon ay tulad ng karayom na tumutusok sa kanyang pride. Gabing iyon ay hindi siya nag-text kay G. Cruz tulad ng dati, nakaupo siyang tulala sa kanyang kwarto, nakatingin sa kisame. Hindi siya natatakot sa sismis, ngunit natatakot sa iba. Baka maging abala ito kay G. Cruz dahil inilagay niya siya sa isang relasyong sinusuri, hindi makatulog, nag-text siya, nagsisisi ka ba, dahil pinili mo ako. Nabasa ang text pagkatapos ng ilang minuto at sumagot, nagsisisi lang ako dahil hindi kita naagang makilala. Umiyak si Maria, hindi niya kailangan ng pangako ng daang taon, kailangan lang niya ng taong matapang na hindi siya iwan sa gitna ng sismis. Hindi pa natatapos ang problema, 2 araw pagkatapos. Tinawag siya ng HR department ng airline para sa private meeting. Sa meeting room, seryoso ang senior manager, Maria, may report kami tungkol sa iyong relasyon sa superior mo na si Kapitan Cruz. Kahit walang solid na ebidensya, ito ay nakakaapekto sa image ng company, kailangan mong isaalang-alang ang iyong aksyon. Natigilan si Maria. Ang tsismi ay lumampa na sa crew at naging issue sa company. Suspendido siya sa flight schedule ng 1 linggo para imbestigahan. Sa labas ng room, parang nahulog siya ng malaya. Lahat ng effort, lahat ng prinsipyo na pinanatili niya sa maraming taon ay biglang nireduce sa mga tingin na judgmental at malamig na salita. Gabing iyon nang tumawag si G. Cruz. Hindi niya sinagot. Natatakot siyang kung marinig ang boses niya ay hindi niya mapigilan ang luha. Natatakot siyang kung malaman niya, baka madisiplin siya, mawala ang posisyon na pinanatili niya sa 30 taon. Ngunit sa pinakamalungkot na oras, may katok sa pinto. Nang buksan ni Maria, nakatayo si G. Cruz dun. Walang sinabi, ibinigay lang ang isang stack ng papel, isang early retirement application. Tinitigan niya si Maria, may lungkot ngunit determinasyon sa mata. Ayaw kong mag-isa ka sa gitnang sismis. Ayaw kong maging pabigat ang pag-ibig natin sa iyo, ngunit mawawala ang lahat sa iyo. Nanginig ang boses ni Maria. Hindi. Iniwan ko lang ang isang posisyon. Ikaw ang buong buhay na gusto kong panatilihin. Umiyak si Maria at yumakap ng mahigpit sa kanya. Sa labas, maingay pa rin ang kalye ngunit sa maliit na kwarto, 2 tao ang pinipili na magsama kahit laban sa mundo. Formal na nagsubmit si G. Cruz ngang early retirement, tinapos ang kanyang 30 taong attachment sa airline. Ang balita ay kumalat ng mabilis tulad ng langis. May nagsisisi, may nagsitsismis, may nagblame sa kanya na mahina ang loop para sa isang relasyong hindi tama. Para kay Maria, nang malaman na na-retire siya dahil sa kanya, parang may bato sa dibdib. Nararamdaman niyang minamahal siya ngunit may utang na hindi mababayaran. Gabing iyon, pumunta siya sa bahay ni G. Cruz sa unang pagkakataon, hindi para sa romance kundi para maganap ngang sarili. Ang kondo ni G. Cruz ay sa isang lumang subdivision sa Sampaloc, hindi luxurious, hindi flashy ngunit malinis, mayos at mainit. May shelves ngang books na punong novels, ilang old photos, at isang espesyal na frame sa cabinet, isang binatang nakasuot ng graduation uniform. Kinuha ito ni Maria nang walang isip. Anak mo ba ito? Sumagot si G. Cruz, may guilt sa mata. Pangalan niya ay Juan. Natigil si Maria, nanginig ang kamay tulad ng may kuryente. Ano ang sinabi mo? Nanginig ang boses niya. Juan, 29 taong gulang na, dinala ngang ina niya sa abroad mula ng bata pa ngunit bumalik sa Manila para magnegosyo. Sabi niya nang hindi napapansin ang maputlang mukha ni Maria. Lumayo si Maria, nakatingin ng matalim sa foto ang mata, ang mukha, iyon ay si Juan, ang ex na nagtaksil sa kanya dati. Walang pagkakamali, parang nabasag ang kanyang puso. Nagulat si G. Cruz nang makita siyang nanginig, mukhang maputla. Lumapit siya, nag-alala, anong nangyari? Hindi ka ba okay? Tinitigan siya ni Maria, namumula ang mata, ang ex ko, pangalan din ay Juan at ang mukhang iyan ay siya.
Tahimik ang kwarto tulad ng walang hangin. Natigilan si Gay Cruz at umupo ng mahina sa upuan. Mukha niyang shocked hindi dahil sa surprise kundi sa sakit na nabuksan. Hindi ko alam. Hindi ko alam na nakakilala kayo. Nagiwalay kami ng ina niya ng bata pa siya. Lumaki siya sa abroad. Bihira umuwi. Malamig din ang relasyon namin ng anak. Natigilan si Maria, umupo siya sa sahig, hawak ang ulo. Bumalik ang maalaala ng betrayal, kahihiyan, pag-iwan. Ngayon, ang taong pinakanasaktan niya dati ay anak ng lalaking pinakamamahal niya ngayon. Ang ironi ay malupit, isang linggo pagkatapos. Hindi nakita si Maria at Gay Cruz. Nag-leave siya ng walang dahilan. Kailangan niyang oras para intindihin ang damdamin, para hindi ihalo ang pag-ibig sa galit at sa mangang loop. Si Juan naman ay biglang lumitaw. Tumawa siya para humingi ng meeting. May bagay sa boses ni Juan na nagbigay ng uneis kay Maria. Nakita sila sa maliit na coffee shop malapit sa Manila Bay. Si Juan ay elegante pa rin tulad ng dati. Ngunit ngayon, ang kanyang tingin ay may kalkulasyon na malamig. Maria, alam ko kung sino ang kasama mo. Kumalat na sa company, ngunit siguro hindi mo inaasahan na siya ang tatay ko. Kalmado ang mukha ni Maria ngunit may alon sa loob. Ano ang gusto mo? Tanong niya ng matalim. Si Juan ay uminom ng kape at yumuko. Bumulong, ang nakaraan natin. Kung may magbunyag, ano kaya ang mangyayari sa karir mo? Isang flight attendant na niloko ng ex tapos umibig sa ama ng traidor. Binabantaan mo ba ako? Ngumiti ng mapait si Juan, hindi paalala lang. Kung gusto mo ngang kapayapaan, lumayo ka sa tatay ko. Hinikpitan ni Maria ang hawak. Ang makuko ay nakabaon sa balat, ngunit hindi siya umiyak, hindi nadapa. Tumayo siya. Tinitigan si Juan. Dati ako mahina kaya ako nasaktan mo. Ngayon hindi na ako natatakot. Kung gusto mong labanan, subukan mo. Nawala na ang lahat sa akin dati. Wala nang kinatatakutan. Lumakat siya paalis. Iniwan si Juan na natigilan. Sa kanyang mata ay hindi na siyang nasaktang babae kundi matatag na babae na handang harapin ang nakaraan at protektahan ang totoong pag-ibig. Lumakat si Maria mula sa coffee shop ng matatag, ngunit ang loob niya ay parang karagatan na nagnangalit. Hindi niya naisip na haharapin niya si Juan, ang traidor dati, sa ganitong kakaibang sitwasyon. At ngayon, hindi lang ex siya kundi anak ng minamahal niya. Gabing iyon, nakaupo siyang tahimik sa kwarto. Hawak ang phone ngunit walang lakas na tawagan si Gay Cruz. Natatakot siyang masaktan siya, nasisihin niya siya dahil hindi sinabi ng maaga. At higit pa, natatakot siyang mapagitan siya sa dalawang mahalagang tao sa buhay niya, ang anak at ang babaeng minamahal. Ngunit tumawag siya, Maria, alam ko na. Ang boses niya ay kalmado, walang sisihan, tanging buntong hininga. Tahimik si Maria, nagita ako kay Juan ngayon. Sinabi niya lahat. Ano ang iniisip mo? Nanginig ang boses niya, nasasaktan ako, hindi dahil nakakilala kayo kundi dahil sa maraming taon bilang ama, hindi ko talaga kilala ang anak ko. Alam kong galit siya sa akin dahil iniwan ko ang ina niya, ngunit hindi ko inaasahan na gagawin niya ang pinakamasamang paraan para ipagtanggol ang pride niya sa pamamagitan ng pagsakit sa iba. Umiyak si Maria. Walang tigil ang luha. Hindi niya inaasahan na siya ang pinakanasaktan. Ayaw kong mawala ang anak mo dahil sa akin. Maria, pakinggan mo ako, naging matatag ang boses niya. Hindi mawawala si Juan dahil sa iyo. Matagal na siyang lumayo sa akin. Nang piliin niyang mabuhay para lang sa sarili. Ikaw ang tanging dahilan na nararamdaman kong buhay pa ako ng totu. Tahimik ang linya, inilagay ni Maria ang mukha sa kamay, umiyak ng malakas. Ngunit hindi dahil sa sakit kundi dahil may taong nasa tabi niya, kahit lumingon ang mundo. 2 araw pa katapos, na-text si Maria mula sa hindi kilalang numero. Makipagkita ka sa akin, ayaw kong makita ang tatay ko na nasasaktan ng tulad mo. Sa lumang coffee shop, alas 9 gabi, Juan. Sa una ay balak niyang ignore ngunit nagdesisyon siyang pumunta. Hindi na siya natatakot kay Juan. Kailangan niyang tapusin ito ng huli. Nang dumating, nakaupo na si Juan, malamig ang mukha. Ang kape sa harap niya ay halos buo pa. Nang makita siya hindi tumayo, sinabi lang, talaga bang sa tingin mo ay karapat-dapat ka sa pamilya namin?
Umupo si Maria, hindi umiwas ang tingin. Hindi ako pumapasok sa pamilya mo, pumapasok ako sa buhay ng isang lalaki bilang matatak na babae, hindi humihingi, hindi nang aagaw. Ngumiti ng mapait si Juan. Ano ang susunod mong gagawin? Kasal. At tatawanan ng lahat ang tatay ko dahil nag-asawa ang kaedad ng anak. Kung may tumatawa ay dahil hindi pa nila nalalaman ang totoong pag-ibig. Hindi ako natatakot sa tawanan. Ang kinatatakutan ko ay mawala ang tanging taong totoong loob sa akin. Hinikpitan ni Juan ang hawak. Para bang hindi kita minahal, hindi mo ako minahal. Minahal mo ang sarili mo at nang saktan mo ako, hindi ka lumingon. Sige Cruz, kapag malungkot ako, alam niya agad ng walang salita. Ang salita ay tulad ng matinding suntok. Tahimik si Juan, mukhang matigas. Walang may balik, tumayo si Maria. Bago umalis, tinitigan si Juan, matatag ang boses. Hindi mo kailangan magpatawad, ngunit mula ngayon, huwag kang makialam sa buhay ko at ng tatay mo dahil hindi ako aatras. Gabing iyon, nag-text si Guy. Cruz, salamat sa pagiging matapang na higit pa sa inaasahan ko. Alam kong hindi madali ito, ngunit kung mananatili ka, hindi ako bibitaw. Nabasa ito ni Maria at umiyak. Hindi na mabigat ang pakiramdam niya. Nararamdaman niyang protektado. Sumagot siya, hindi ako alis. 3 araw pagkatapos ng harapang iyon kay Maria at Juan, may bagong problema. Hindi na ito banta o tingin sa hallway ng airport kundi isang taong hindi inaasahan nina Maria at G. Cruz. Ang ina ni Juan, ang dating asawa ni G. Cruz, si Bibi Carmen Reyes. Si Bibi Reyes ay dating diplomat. Ngayon retired, tahimik na nakatira sa isang malaking bahay sa Makati. Sa maraming taon pagkatapos ng diborsyo, halos walang kontak kay Guy Cruz, tanging dahil sa anak na si Juan. Kahit ang kanilang kasal dati ay natapos ng tahimik, may sugat pa rin sa kanyang loob na hindi gumaling. Ngayong araw na iyon, bagong uwi si Maria mula sa airport nang tumawag ang hindi kilalang numero. Ikaw ba si Maria Santos? Ang boses ng isang middle-aged na babae ay malinaw at matatag. Opo, ako po. Ako si Carmen Reyes, ina ni Juan at dating asawa ni Roberto. Gusto kong makipakita sa iyo. Sa tingin ko ay kailangan nating mag-usap bilang dalawang babae. Nagulat si Maria, hindi niya inaasahan na ganito kabilis ang pagunlad ng relasyon. Kinabukasan ng hapon, nagkita sila sa isang traditional tea house sa Binondo. Si Bebe Reyes ay eleganteng bihis, buhok na nakapusot, kalmado ang tindig tulad ng dating diplomat. Hindi niya tinitigan si Maria ng may contempt, ngunit may pag-ingat sa kanyang mata. Hindi ako pumunta rito para pahirapan ka, ngunit gusto kong tanungin ng diretso kung seryoso ka ba sa relasyong ito. Hindi umiwas si Maria, sumagot ng matatag. Opo. Hindi ako kay Kuya Roberto dahil sa pera o awa o kakulangan. Nananatili ako dahil sa damdamin, dahil sa kabutihan na hindi ko na nakita sa mabata. Tahimik si Bibi Reyes, hindi alam ni Maria kung galit o nag-isip. Pagkatapos, malambot ang boses. Kami ni Roberto ay may kasal na akala ng lahat ay perpekto. Ngunit nahiwalay kami ng tahimik. Walang away, dahil pagod ako. Pagod sa lalaking laging pinipili ang career bilang asawa kaysa sa totoong asawa sa tabi. Narinig ito ni Maria at naramdaman ang bigat sa dibdib. Hindi ko siya sinisisi, ngunit nang makita kong handa siyang iwan ang career ng 30 taon para sa isang babae, napagtanto kong hindi niya ako minahal tulad ng pagmamahal niya sa iyo. Natigilan si Maria, ngunit kailangan ring isipin si Juan. Siya ang anak ko, nasaktan siya, hindi niya matanggap na ang dating minahal niya ay umiibig sa ama niya. Bumigat ang boses ni Baby Reyes. Lumunok si Maria, nagpapanatiling kalmado. Hindi ko balak sirain ang anuman, ngunit hindi ko dapat bayaran ang pagkakamaling iba. Hindi ako ang nag-inisyate kay Juan, hindi rin ako pumili kay Kuya Roberto para magiganti. Sumusunod lang ako sa aking puso pagkatapos ang maraming sugat. Matagal na tahimik si Bebe Reyes, sa wakas ay tumayo at sinabi ng mabagal, kung isang araw ay mapagtanto mo na ang pag-ibig ay kailangang itigil sa tamang oras, alalahanin ang usapang ito. Umalis siya. Iniwan si Maria na nakaupo, tahimik ngunit hindi mahina. Gabing iyon, pumunta si G. Cruz kay Maria.
Nakaupo sa bintana na nakatingin sa traffic sa kalye. Ikinuwento niya, kami ni Carmen ay nagiwalay dahil sa distansya. Hindi dahil sa betrayal, ngunit alam kong sa loob niya ay nararamdaman niyang iniwan siya. Si Juan ay hindi talaga nagpatawad sa akin, baka ngayon ay nararamdaman mo rin ang pressure na iyon. Hinawakan ni Maria ang kamay niya, pinutol ang salita, hindi ako natatakot sa tingin niya, natatakot lang ako na balang araw ay babalik ka sa dati, pipiliin ang katahimikan kaysa protektahan ang nasa tabi mo. Tinitigan siya ni Ge Cruz, puno ngang pasasalamat ang mata. Hindi na ako bata para magsimula ulit, ngunit kung bibigyan pa ako ng 10 taon, gusto kong mabuhay ang 10 taong iyon kasama ka, nang may totoong loob at kabutihan na utang ko sa mga dati. Inilagay ni Maria ang ulo sa kanyang balikat, namumula ang mata. Alam niyang minamahal niya ang isang lalaking nakamali dati, dumaan sa pagkasira ng tahimik, ngunit ngayon ay alam na panatilihin ang tama. Akala nila pagkatapos kang meeting kay Bibi Reyes ay magiging payapa na. Ngunit ang buhay ay hindi simple. May lihim na alon na naghihintay na sumabog at ang nagpasimula ay walang iba kundi si Juan. Ilang araw pagkatapos, may anonymous post sa isang malaking Facebook page na nag-expose ng scandals sa flight attendants at pilots, kasama ang stolen photos, Nina Maria at G. Cruz na makasama sa tea-shop, na may caption na puno ng panghuhusga. Flight attendant na bata na may relasyon sa kapitan na halos 60, na ama pa ang dating boyfriend. Nakakagulat na drama sa likod ng airline. Totong pag-ibig ba o paggamit para sa future? Agad na naging hot topic ang post, na share ng libo-libong beses sa ilang oras. Ang comments ay dagat ng insulto, sarcasm, pangungutya, walang kagandahan kaya gumagamit ng tricks. Flight attendants ngayon ay mas pinahahalagahan ang posisyon kaysa morals. Umibig sa ama ng ex, anong klaseng tao iyan? Si Maria, nang matanggap ang balita ay naghahanda para sa test flight ng bagong airline. Hawak ang phone, maputla ang mukha, nanginig ang labi. Lahat ng effort na panatilihin ang image, lahat ng discreet living ay naging biro na binubuklat ng walang awa. Mabilis na kumalat ang balita sa aviation industry. Ang nga dating mabait sa kanya ay tahimik, ilang kaibigan ay nakatingin ng may awa, kasamahan ay nagbuntong hininga, kawawa naman. Akala ko matatag siya, hindi rin pala nakaiwas sa love trap. Nararamdaman niyang lumingon ang mundo, gusto niyang umiyak, sumigaw, mawala sa Manila. Ngunit sa oras na iyon, may liwanag na sumilip mula sa ulap. Agad na nagtanggol si Ge Cruz. Sa kanyang Facebook account na matagal nang hindi ginagamit, nagpost siya ng may dignity. Ako si Roberto Cruz, dating kapitan. Kinukumpirma na ako at si Maria Santos ay nagmamahalan ng seryoso, walang paggamit, walang mali sa morals. Kung kailangan ng responsible ang publiko, tawagin ako. At kung may gumagamit nito para itago ang sariling pagkakamali, mas mabuti na tigilan bago ma-expose ang sarili. Nagsimulang magiwalay ang opinyon, may nanlait pa rin, ngunit ang iba na kilala si Ge Cruz ay nagtanggol. Si Kapitan Cruz ay pinakaseryoso. Alam ko na walang mali ang pag-ibig. Ang mali ay mga taong mahilig maganap ng butas. At ang pinakamalaking surprise ay nang may isa pang babae na nagsalita. Na-comment siya sa expose post na may ebidensya ang screenshots. Ako ang dating niloko ni Juan. Habang kami, may iba pa siyang girlfriend. Halos magkaanak ako ngunit pinilit na ipa-abort. Ngayon ginagamit niya ang dating relasyon para siraan ang iba. May mukha pa ba siyang makunwaring biktima? Kumalat ang impormasyon. Si Juan ay nireport sa mga groups. Ang nakilala niya ay nakuwento ng dati. May daya sa business, two-faced personality. Gumagamit ng feelings para manipulahin ang babae. Biglang nagbago ang opinyon. Ang orihinal na post ay tinanggal ng tahimik. Nagpost ng apology ang page na generic, ngunit ang sugat na iniwan sa Maria ay parang sariwa pa rin. Gabing iyon, pumunta si Ge Cruz sa kanya, hindi madaldal, yumakap lang ng mahigpit. Pasensya na dahil hindi kita naprotektahan ng maaga. Sobrang complacent ako, akala ko ang tahimik nating pag-ibig ay hindi malalaman. Ngunit kung kailangan kong isakripisyo ulit ang lahat, pipiliin ko pa rin ikaw.
Umiyak si Maria ngunit ngayon ang luha ay hindi mahina kundi relief. Nakatayo siya sa gitnang sugat na gumagaling sa lipunang punong prejudice at napagtanto na tanging totoong pag-ibig ang makakapagpatuloy sa dulo. Pagkatapos ngang lahat ng unos, nagdesisyon sina Maria at Gay Cruz na umupo para sa seryosong usapan, hindi na punong emosyon kundi malinaw na dialogo tulad ng dalawang adult na nasa crossroads. O magpatuloy o tumigil para maiwasan ang karagdagang sakit. Ngayong hapon na iyon, sa maliit na kwarto na puno ng sikat ng araw sa balcony, tahimik na nagbrew ng tasa sige. Cruz, habang nakaupo si Maria sa bintana, malayo ang tingin, mas payat ang mukha ngunit mas maliwanag ang mata tulad ng taong dumaan sa bagyo at natutong maging kalmado. Pagod ka ba? Tanong niya. Ngunit hindi pa ako naging ganito kabuhay. Sumagot si Maria at tinitigan siyang seryoso. Gusto kong makipag-usap sa ina mo at kay Juan ng huli. Pagkatapos, kung galit pa rin sila sa akin, hindi na ako pipilit, ngunit kailangan kong sabihin. Tumango si Gay Cruz. Alam niyang hindi humihingi ng pahintulot si Maria kundi ginagawa ang lahat ng malinaw para hindi mabuhay ng kalahati. Ang meeting ay nakaschedule sa 1 linggo ng umaga sa bahay ni Bebe Reyes, isang lumang villa na puno ng bulaklak at libro, kung saan ang oras ay parang mabagal. Nakaupo si Bebe Reyes sa gitna, sa kaliwa ay si Juan na malamig ang tingin, sa kanan ay bakanteng upuan para kay Maria. Pumasok si Maria, magalang na yumuko, mukhang hindi natatakot, hindi rin matigas kundi malambot ng tama. Salamat po sa pagtanggap at kay Juan rin. Tahimik ang hangin. Si Bebe Reyes ay uminom ng tesaa at nagsalita muna. Hindi ko pinipigilan kayo, ngunit gusto kong malaman kung naisip mo na ang konsekwensya. Isang buhay na kasamaang mas matanda sa iyong 30 taon na may nakaraan na nasaktan ka. Tumango si Maria. Naisip ko po, kahit natakot ako hanggang sa gusto kong sumuko, ngunit napagtanto kong ang pinakanasasaktan ko ay hindi ang edad o nakaraan, kundi kapag hindi kayang hawakan ang kamay ko sa harap ng marami. Si Kuya Roberto ay kaya. Si Juan ay ngumiti ng mapait, kaya o tanga, iwan ang career, reputation para lang mapagbigyan ang batang babae. Lumipat si Maria kay Juan nang walang takot o galit sa unang pagkakataon. Nasira mo ang tiwala ko sa lahat ng lalaki, ngunit ang ama mo ang nagbalik ng tiwala ko. Walang pumipilit sa kanya na piliin ako. May karapatan siyang pumili ng mas madali, walang gulo kaysa sa akin. Ngunit pinili niya ako kasama ang masugat at magulong nakaraan, kaya wala kang karapatan na mang-insulto. Tahimik ang kwarto. Hinikpitan ni Juan ang hawak ngunit hindi sumagot, sa kanyang mata ay may liwanag na hindi galit kundi helplessness. Ibinaba ni Bebe Reyes ang tasa. Mas malambot ang boses. Alam mo na kapag pumasok ka sa pamilyang ito, marami kang chismis na haharapin. May oras na mapagod ka at baka sisihin mo ang sarili mo sa pagsisikap na pumasok. Handa ka ba talaga? Huminga ng malalim si Maria at tumango. Hindi ako sigurado na makakarating kami sa dulo ng buhay, ngunit sigurado ako sa isang bagay, kung hindi ako magpatuloy, magsisisi ako habang buhay. Hindi na nagsalita si Bibi Reyes, tinitigan lang si Gay Cruz na nakatayo sa likod ni Maria. Ang tingin ng isang babaeng minsang nagmamahal, nagalit at ngayon ay nagpapalaya ng may acceptance. Natapos ang meeting. Walang away, walang luha, walang yakap na forced. Ngunit para kay Maria ay sapat na iyon. Gabing iyon, sina Gay Cruz at Maria ay naglabas ng bike sa kalye para maglakad tulad ng dati. Malamig ang Abril, bahagyang hangin sa mapuno ng nara. Okay ka ba? Tanong niya habang hinahawakan ang kamay niya. Okay. Akala ko masasaktan ako ngunit hindi. Magaan lang. Ngumiti siya. Ang ngiti ng lalaking dumaan sa buong buhay at ngayon ay payapa ang loob. Inilagay ni Maria ang ulo sa kanyang balikat. Bumulong. Hindi ko kailangan ng acceptance ng lahat. Kailangan ko lang na hindi mo bitawan ang kamay ko. Sapat na iyon. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng kalye, nagpatuloy sila ng tahimik, hindi kailangan ng maraming salita. Dahil ang pag-ibig na sapat na lalim ay hindi kailangan ng masyadong wika, tanging hawak ng kamay ay sapat na para hindi matakot sa sismis sa labas.
3 buwan pagkatapos ngang makasaysayang meeting kay Bebe, Reyes at Juan, ang buhay ni na Maria at Gay Cruz ay pumasok sa bagong chapter na walang itinatago, walang ingat sa bawat galaw. Hindi sila nag-public ng malaki, hindi nag-correct sa media, simpleng nabubuhay ng tama sa kanilang pinili. Tuwing umaga, maagang gumising si Gay Cruz. Nag-brew ng nag-alaga ng halaman at minsan ay nahatid kay Maria sa trabaho sa lumang scooter. Si Maria, pagkatapos ng suspension, nagdesisyon na hindi bumalik sa lumang airline kundi magbukas ng training center para sa soft skills ng bagong flight attendants, isang pangarap na matagal na ngunit hindi nagawa. Ang center ay sa una ay rented room lang sa ikatlong floor na maliit na building sa Cubao. Nagturo si Maria sa gabi, sa araw ay nag-design ng curriculum, nag-reply sa messages ng students at nag-print ng materials. Hindi grand, hindi dreamy, ngunit ang buhay na pinili niya ng buong puso, sige. Cruz sa una ay balak magpahinga, ngunit nang makita ang pagod ni Maria na halos bumaksak sa kama ng gabi, tahimik niyang tinulungan. Nagturo siya ng libre ng psychology ng passengers at emergency handling. Ginamit ang 30 taong experience, bawat kwento, bawat incident. Ikinuwento niya ng may malalim na boses na nagpatahimik sa students. May gabing may 7 students lang, ngunit nakatayo pa rin sila sa podium tulad ng sa harap ng daan. May araw na umulan, na blackout sa gitna, hawak pa rin ni Maria ang flashlight para matapos ang lesson. Nakaupo si G. Cruz sa likod, tahimik na nakatingin sa kanya. Sa flickering light, ang mata niya ay maliwanag tulad ng kandila na hindi natitinag ng hangin. Unti-unting nawala ang sismis. Ang whispers ay nawala nang walang makahanap ng dahilan para magalit sa 2 taong nabubuhay ng mabuti, nagtratrabaho ng masipag at hindi nananakit sa iba. Si Juan, pagkatapos ngang backlash mula sa netizens, lumayo ng tahimik. Si Bebe, Reyes ay minsan nag-text ng lihim para kumusta, kay Maria tulad ng kailangan pa ng oras para intindihin, magpatawad at tanggapin. Isang gabing huli nang naktotal si Maria ang lesson plans, dinala ni Gay Cruz ang isang baso ngang mainit na gatas. Nakangat siyang tingin, mata na may dark circles dahil sa kakulangan ng tulog. May tanong ako, ano po? Kung isang araw ay hindi na ako makalakat ng mabilis, nanginig ang kamay, mabagal magsalita, mainis ka ba? Ngumiti si Maria, malambot at nanginig, natatakot lang ako sa araw na hindi na ako bata para tingnan kang natutulog tulad ngayon. Inilagay ni Gay Cruz ang kamay sa kamay niya, gusto kitang pakasalan. Walang grand party, walang fancy gown, simpleng maliit na salo-salo na may ikaw, ako, ang students mo, at isang certificate na hindi lang ako ang iyong mahal kundi asawa. Natigilan si Maria, sa maraming taon ay hindi niya pinangarap ang kasal. Ang kanilang pag-ibig ay dumaan sa unos, chismis, nakaraan, edad, tanging tiwala lang ang natira. Ngunit ang simplicity proposal na iyon, walang kneeling, walang diamond ring ay nagpayak sa kanya. Payak ako ngunit may kondisyon ano? Mabuhay ka ng matagal para tuwing umaga ay mainom ko ang tsaa na inihanda mo at tuwing gabi, kahit pagod, may nahihintay sa akin. Yumakap si Gay Cruz sa kanya, sa labas ay umuulan ng bahagya, sa maliit na kwarto na walang chandelier, walang velvet chairs, tanging 2 tao at pag-ibig na pinrotektahan tulad ng bulaklak na tumubo sa matigas na bato, na natiling namumukatkad, na natiling mabango. Ang seremonyang kasal ay ginanap sa isang hapon ng huling taglaga sa maliit na garden sa lumang subdivision na madalas nilang lakaran. Walang bright stage, walang fireworks o loud music, tanging ilang dosenang malapit na tao. Ang students ni Maria, dating kasamahan ni Gay Cruz at special na payapang langit na mainit tulad ng kanilang love story. Ang bride ay nakasuot ng puting barot saya na simple na sutla, walang veil, walang jewels, mukhang malambot, mata na kumikinang, hindi dahil sa makeup kundi dahil sa totoong saya. Si Gay Cruz ay nakasuot ng gray suit. Nanginig ang kamay ng ipin ang flower sachets ngunit nakpilit ng ngiti. Sa edad na halos 60, ito ang unang beses na ganito siya kinabahan. Ang MC ay dating student ni Gay Cruz. Ngayon ay co-captain, emosyonal na nagsalita.
Akala ko ang pilots ay pinakamatapang dahil haharapin ang unos sa langit. Ngunit ngayon, si Teacher Roberto ay mas matapang dahil hinarap ang sismis, edad, nakaraan para magmahal ng buong puso. Umugong ang palakpakan. Umiyak si Maria nang lumakat patungo kay G. Cruz, hawak ang kamay. Walang sinabi ngunit sa sandaling iyon, ang nga judgmental na tingin dati ay nawala. Ang pag-ibig na dumaan sa pagsubok ay hindi kailangan ng paliwanag. Malinaw ito sa kanilang tinginan, sa nanginig na boses sa salamat, sa matang ang bawat bisita. Ang pinakamalaking surprise ay nang malapit nang matapos ang seremonya, lumitaw si Juan, hindi inaasahan, hindi inimbita, ngunit dumating, nakatayo sa malayo, hindi sumali sa upuan, hindi nakpapansin. Nagulat si Maria, tinitigan ni G. Cruz ang anak na may bigat sa mata, ngunit walang galit, tanging acceptance nga man na ang family ties ay hindi mapipilit, tanging bubuo lang. Nakatayo si Juan sandali at lumapit, yumuko sa kanila. Ibinigay kay Maria ang maliit na envelope, huwag mo basahin ngayon. Tanging huling salita mula sa taong nakamali ng marami. Pagkatapos ay lumakad paalis, walang sorry na matanda, walang forced reconciliation, tanging pagpapalaya pagkatapos ang maraming buwan na struggle. Nakatingin si Maria sa likod niya, magaan ang loob, hindi na siya galit, hindi na nasasaktan. Ang nakaraan na nagpabagsak sa kanya ay anino na lang, at siya ay matatag na para tumayo sa liwanag. Gabing iyon pagkatapos umuwi ang guests, nakaupo sina Maria at G. Cruz sa steps ng lumang bahay, makasamang umiinom ng sa ilalim ng twinkling lights. Hindi ko inaasahan na darating si Juan, sabi niya ng mahina, sa tingin ko kailangan niyang bitawan tulad ng ginawa natin dati, hindi para mapatawad kundi para magsimula ulit sa sariling paraan. Sumagot si Maria, malayo ang tingin. Hinawakan ni G. Cruz ang kamay niya. Natatakot ka ba? Hindi. Dahil sa huli, alam ko na ang pinakamaganda sa buhay ay hindi ang pag-asawa sa mayaman, bata o perpekto kundi sa taong handang samahan ka sa unos. Ngumiti si G. Cruz. Sa ilalim ng puno, sa gitna ng huling chirp ng chichadangang season, sa twinkling light sa hangin, 2 taong tila walang koneksyon, na pinahiwalaing generation ay nakaupo ng magkasama tulad ng itinakdang ang tadhana mula pa noon. At ang pag-ibig na iyon ay hindi kailangan ng pakilala ng iba dahil sila mismo ay nagpatunay sa pamamagitan ng mahabang journey ng paghihintay, pakikipaglaban at sa huli ay pagpapatawad. Ang buhay pagkatapos ng kasal nina Maria at G. Cruz ay tulad ng inaasahan nila. Simple, tahimik at sapat hanggang sa magsimulang mag-iwan ng markang hindi may tatago ang oras. Nagpatuloy si Maria sa pagtuturo sa center. Mas dumami ang classes. May mga bata mula sa provinces na pumupunta para matuto. Kahit may nagdala ng suitcase sa Manila para mag-rent at matuto ng direkta kina Maria at Teacher Roberto. Sa pagtingin sa students na tumatawag kay G. Cruz na teacher, nararamdaman ni Maria ang simpleng saya na ang kanilang binhing pag-ibig ay namumulaklak sa bagong generation. Ngunit sa oras na iyon, ang isyu ng edad ay nagsimulang maging malinaw. Si G. Cruz ay may pananakit ngang balikat, pakahilo at madalas na pagod pagkatapos ng classes. Napansin ni Maria na nanginig ang kanyang kamay, hindi na matatag tulad ng dati. Isang beses sa lecture, halos mahulog siya na nagpapanik sa students. Dinala siya ni Maria sa doktor. Ang diagnosis, poor circulation sa utak, degeneration ng spine at unstable blood pressure. Hindi seryoso kung i-adjust ang lifestyle, ngunit limitahan ang stress, maraming pagsasalita, matagal na pagtayo. Sa dampawi sa sasakyan, nakpilit ng ngiti si G. Cruz para i-assure. Okay lang, tumatanda na. Basta hindi pa ako makakalimot sa iyo. Ngunit hindi ngumiti si Maria. Tahimik siya sa buong biyahe, hawak ng mahigpit ang laylayan ng damit tulad ng self-assurance. Isang buwan pagkatapos, kusang nak-withdraw si G. Cruz sa pagtuturo sa center. Naglagay siya ng handwritten note sa bulletin board. Pansamantalang magpapahinga ang teacher. Hindi dahil nawala ang passion kundi dahil nainiwala ako na ang kailangan kong ituro ay nasabi na. Ang kailangan mabuhay para maunawaan ay kayo na ang gagawa. Umiyak ang students, umiyak din si Maria. Ngunit gabing iyon ay hindi siya nagsalita sa kanya.
Yumakap lang mula sa likod habang nagbabasa siya, bumulong, "Natatakot ako sa araw na magiging mahina ka, kailangan kong piliin sa pagitan ng career at ikaw." Inilagay niya ang kamay sa kamay niya, hinikpitan. "Kung kailangan mong piliin, piliin mo ang sarili mo muna dahil kung hindi ka matatag, paano mo susuportahan ang dalawang buhay?" Ang salitang iyon ay nakpayak kay Maria. Lagi siyang ganun, hindi demanding, laging nakahanap ng paraan para mabuhay siya bilang siya. Ngunit ang buhay ay hindi laging madali. Nagsimulang tanggapin ni Maria ang projects para sa training ng bagong airline sa Industrial Park, araw-araw na biyahe ng halos 20 kilometer, nagturo sa center, gumawa ng curriculum, nagmanage ng classes, nagalaga kay G. Cruz na nagpapagod sa kanya. Isang gabing huli nang umuwi siya, pawis na pawis, marumi ang sapatos. Dala ang bowl ng lugaw para sa kanya nang makita niyang tulog na siya sa upuan. Nahulog ang libro sa sahig, mata sarado. Umupo siya ng bigla, umiyak tulad ng bata. "Kung babata ka lang ng 10 taon, hindi ko kailangan pumili ng anuman." Bumulong siya, hinaplos ang buhok niya. Biglang nagising siya, mahina ang boses ngunit nagbibiro pa rin. "Kung babata akong 10 taon, baka agawin ka pang iba." Ngumiti si Maria sa luha, yumakap ng mahigpit. "Huwag ka nang makasakit, hindi pa ako nabubuhay ng sapat para masanay na wala ka." Kinabukasan, iniwan niya sa table ang envelope. "Kung isang araw ay hindi na ako makakasama sa iyo, mabuhay ka tulad ng dati bago mo ako makilala. Matatag, marangal at laging magmahal sa sarili. Hindi ako natatakot sa kamatayan, natatakot lang na iwan ka mag-isa sa ma-prejudice na hindi pa natin natatapos." Nabasa ito ni Maria at nanginig ang loob. Ngunit sa halip na sakit o panik, nag-angat siyang ulo, pinunasan ang luha, binuksan ang laptop at nagpatuloy sa unfinished lesson plan. Sa bawat linya, inilagay niya ang katatagan na itinuro niya, hindi sa libro kundi sa pag-ibig. Dumating ang Disyembre na may tuyong hangin at lamig. Ang Manila ay nakasuot ng gray winter coat at ang buhay ni Maria ay pumasok sa pinakamadilim na araw mula ng mag-asawa. Isang Lunes ng umaga nang magsimula ang online class ni Maria nang tumuno ng paulit-ulit ang phone. Ang tawag ay mula sa kapitbahay sa lumang subdivision kung saan madalas si Gay Cruz sa garden. "Ate Maria, nahulog si Kuya Roberto sa courtyard. Tinawag namin ang ambulance. Nasa daan na patungo sa Philippine General Hospital." Nanginig ang tainga ni Maria, ibinaksa ang phone sa table, kinuha ang coat, iniwan ang students na naghihintay sa gitna ng class. Nanginig ang kamay niya ng magtaksi, nangangapa ang bibig sa address ng hospital. Sa unang pagkakataon, natakot siya ng hindi makahinga. Nang dumating, nasa ER na si Gay Cruz. Hindi pinayagan ng nurse na pumasok si Maria, sinabi lang ng mabilis. Ang pasyente ay may history ng high blood pressure, ngayon ay mild stroke, swerte na dinala ng maaga. Umupo siya ng bigla sa upuan, luha na tumulo ng walang kontrol, maputla ang mukha, hawak ng mahigpit ang kamay na nanginig pa rin. Hindi niya inaasahan na ang lalaking laging matatag sa harap niya, ang dating nakpilot ng libo-libong flights, ay nasa likod ng pinto ng ER, humihinga sa machine at hindi naririnig ang kanyang tawa. Nararamdaman niyang maliit siya, walang magawa at mag-isa kaysa dati. Isang oras pagkatapos, sinabing doktor na lumampas na sa danger si Gay Cruz ngunit kailangan ng close monitoring dahil sa mild blockage at uncertain recovery ng movement. Pumasok si Maria sa room, nakita siyang tahimik sa kama, mukhang haggard, malambot ang limbs, umupo siya sa tabi, hinawakan ang kamay, nanginig ang boses. "Hindi pa ako nakapagsabi na tinanggihan ko ang offer na maging training manager ng bagong airline. Hindi na ako pupunta dahil pinili kong manatili rito kasama ka." Kahit sarado pa ang mata, bahagyang gumalaw ang kamay. Umiyak si Maria, lahat ng plans, ambitions ay naging mali. Ayaw niyang posisyon o career kung ibabayat ay iwan siyang mag-isa rito. Ang magasumunod na araw ay chain ng pagod na tanging nasa loob lang makakaunawa. Umaga ay naghahanda ng gamot, therapy. Hapon ay online teaching. Gabi ay natutulog sa upuan sa hospital. Sarado ang center. Nagpadala ng encouragement ang students. Ilang matatanda ay nag-volunteer na mag-alternate sa pagbantay.
Ang kabutihan ng mga estranghero ay nagbigay ng lakas kay Maria, ngunit ang financial pressure ay nagsimulang bumigat. Ang bill sa hospital, gamot, rehab services, lahat mahal. May savings si Maria ngunit hindi prepared sa long term. May beses na nanghiram siya sa old classmate para mag-rotate. May beses na hindi siya kumain ng lunch para bumili ng best milk para sa kanya. Tuwing magigising siya at mag-sorry, nagalit si Maria. Huwag kang mag-sorry, kailangan mo lang gumaling. Ngumiti siya ng mahina, hinaplos ang buhok niya. Hindi ako natatakot sa sakit, natatakot lang na mapagod ka at iwan mo ako. Pupunta ako, ngunit pupunta para bumili ng gamot para sa iyo. Ngumiti siya, tumulo pa rin ang luha, isang gabing umuulan. Habang nagpapahinga sa hallway, nag-text si Bebe, Reyes, Maria, narinig ko na. Kung kailangan ng anuman huwag mahiya, kahit ano pa ang nakaraan, ikaw na ay pamilya. Sa unang pagkakataon mula sa kasal, umiyak si Maria tulad ng bata. Hindi dahil sa despair kundi dahil alam niyang pagkatapos ng maraming buwan ng laban, ang kanilang pag-ibig ay nagawang galawin ang pinakamatigas na puso. 3 linggo pagkatapos ng stroke, inilipat si Gay Cruz mula ICU patungo sa rehab room. Hindi na critical ngunit mahina pa rin ang left side. Halos hindi gumalaw ang left arm at ang paglalakad ay kailangan ng tiyan at tulong ng nurse. Mula sa lalaking dating nagpilot ng intercontinental flights, sa isang gabi ay naging pasyente na half-paralyzed. Nanginig ang kamay sa paghawak ng spoon, malabo ang mata sa pagsulat ng journal. Para sa kanya na minsang proud at kalmado, ito ay mas malaking loss kaysa aksidente. Nararamdaman ito ni Maria araw-araw. Hindi niya sinisisi, hindi nagre-reklamo, ngunit ang pagod ay lihim na kumakain sa kanyang puso. May gabing walang tulog siya sa bedside, ulo sa rail, luha na basang damit ngunit walang ingay. Isang umaga, pagkatapos tulungan ng nurse na magpalit ng bandage si Gay Cruz, dinala ni Maria ang maliit na bag. Ano yan? Tanong niya, mukhang curious. Uniforme ko. Nilabhan at plansado ko na. Ngayon babalik ako sa center para magturo ng maliit na class. Nagulat siya, huwag mong madaliin. Ang center ay pwede mamaya. Umupo si Maria, hinawakan ang kamay niya, napayat at maputla. Alam ko ngunit kung ipagpabukas ko baka hindi na mangyari. Ayaw kong maging taong haising lang at makalimot sa sarili. Yumuko ang mata niya, pagkatapos ay tumango ng mahina. Pasensya na, umiling si Maria. Hindi ka kailangan mag-sorry. Kailangan mo lang akong suportahan. Sinusuportahan kita bawat segundo, bawat minuto. Bumulong siya. Mula noon, nagsimulang bumalik si Maria sa pagtuturo. Tuwing umaga ay nakahanda siya ang pagkain, neck-check ng BP niya, neck-hire ng watcher ng ilang oras para may class. Hapon ay babalik, mag-therapy, magmasas ng limbs, magkwentong students, magbasang tula, magplaying classical music. Kahit para lang mapangiti siya sandali ay sapat, kahit pagod ay nararamdaman niyang nabubuhay ulit ang loob niya, bawat araw ay effort para mag-balance, bilang asawa, teacher, inspirasyon. Isang araw habang naglilinis ang desk, nakita ni Maria ang old notebook ni Gay Cruz. Binuksan niya, puno ng written pages, tilted ang sulat na siguro bago ang sakit. Sa huling page, nabasa niya, kung isang araw ay hindi na ako makakasama sa iyo, manatili ka sa apoy na sinindihan ko sa puso mo. At kung kailangan mong piliin ng buhay, piliin mo ang sarili mo dahil ang babaeng marunong magmahal sa sarili ay may lakas magmahal sa iba. Umiyak siya, ngunit hindi na ang luha ng frustration kundi acceptance at kapayapaan. Sa sumunod na buwan, unti-unting gumaling ang movement ni Gay Cruz, makalakat ng mabagal gamit ang tiyan sa courtyard. Nakaupo siyang nanonood ng online classes ni Maria. Minsan nagsuggest ng curriculum, minsan nakuwento ng old stories sa students ng may raspy na boses ngunit puno ng inspirasyon. Isang araw pagkatapos ang class, tinitigan niya ito ng matagal at sinabi, "Alam ko na hindi na ako makakapangako ng matagal dahil sa edad, ngunit kung gusto mong makaanak at hindi na ako sapat na ama." Ngumiti si Maria ng mahina, pinutol ang salita. "Hindi ka ang ama ng anak ko, ikaw ang nagturo sa akin kung paano maging ina." Natigilan siya.
mata na namumula. Kahit hindi sinabi, alam nilang ang kanilang pag-ibig ay hindi kailangan ng anak para patunayan, hindi kailangan ng lineage para itali. Sila ay pamilya dahil pinili nilang manatili sa isa't isa kahit ano pa ang kondisyon. Unti-unting naging stable ang center. Bumalik ang old students kahit may mula Cebu na pumunta para lang magpasalamat sa mga salitang sinabi ni Maria dati. CJ Cruz, kahit hindi na lumilipat, hindi na nagtuturo, ngayon tuwing nakaupo sa sulok na nakatingin kay Maria na nagle-lecture, ngumingiti siya. Hindi ang ngiting ang nagsakripisyo kundi ngang taong alam na tama ang pinili. Sa taksibo ngang susunod na taon, nang mamulaklak ang unang cherry blossom sa mga kalye ng Manila, natanggap ni Maria ang surprise na balita. Nag-win siya ng scholarship para sa 6-month advanced training sa Singapore sa program na linked sa Civil Aviation Authority at International Tourism University. Ito ay rare opportunity para sa young trainers sa aviation services. Nakaupo siya sa computer, binabasa ng paulit-ulit ang invitation ng may mixed feelings. Sa tainga niya ay naririnig ang tawag ng program manager, sinundan namin ang iyong training activities. Hindi masyadong heavy ang schedule, pwede pa ring mag-maintain ng online sa center, ngunit kailangan mong manatili sa Singapore ng buong 6 months. 6 months ay hindi matagal ngunit para sa lalaking nagre-recover mula sa stroke na kailangan ng kasama araw-araw tulad ni Gay. Cruz ay 6 months, ay mahabang daan na puno ng bumps. Gabing iyon ay walang sinabi si Maria, pumunta siya sa market, nagluto, naglinis, nagbrew ng tsaa tulad ng normal na araw, ngunit mabagal ang bawat galaw, tahimik ang mata. At nang ibigay ang hot tea kay Gay Cruz, nanginig ang kamay niya. May problema ba? Tanong niya. Hindi lumilingon sa mukha niya. Natigil si Maria, ibinaba ang tasa sa table, umupo sa harap, hawak ang kamay. Nakwin akong scholarship sa Singapore. 6 months, tahimik ang lugar. Tinitigan siya ni Gay Cruz ng matagal. Ano ang gagawin mo? Lumunok si Maria. Ang tanong ay simple ngunit double-edged, hindi pa ako sigurado. Sa tingin ko ay hindi ako pupunta. Ang center ay nag-stabilize pa lang. Ikaw ay hindi pa fully recovered. Ayaw kong iwan ka mag-isa. Buntong hininga si Gay Cruz, lumingon sa bintana. Twinkling ang ilawang kalye sa wall. Maria, naalala mo ba ang sinabi ko? Na kung kailangan pumili, piliin ang sarili. Tahimik si Maria, nagsimulang tumulo ang luha. Natatakot ako na kapag umalis ako ay hindi na ako makabalik ng maaga. Hindi naman. Lumipat siya ulit. Malambot ang mata. Hindi ko kailangan na nasa tabi ko 24,7. Kailangan ko na nabubuhay katulad ng itinuturo mo. Na ang babay ay matatag. Hindi umasa sa kahit sino, kahit sa pinakamamahal. Ngunit ikaw ay makalakat gamit ang tiyan, matututo akong mag-inject ng gamot, makakapag-hire ng nurse per hour, ngunit hindi ko kayang mabuhay na nararamdaman kong nawala ang opportunity mo dahil sa akin, mas masakit iyon kaysa sakit. Umiyak si Maria, lumapit at yumakap, inilagay ang ulo sa balikat. Talaga bang papayagan mo akong umalis? Oh, basta pangako mong babalik. Pangako ko sa mga linggo ngang preparation bago umalis. Ginugol ni Maria ang oras sa online lesson plans, recruiting assistants, scheduling video calls kay G, Cruz tuwing gabi. Ang students ay nalungkot, siya naman ay araw-araw na nag-remind na dalhin ang cold medicine, huwag kalimutan ang ginger tea bags, at huwag make effort ng sobra. Bago ang flight, personal na taxi sige, Cruz para ihatid siya kahit mabagal ang lakad. Hinawakan ang kamay niya ng matagal sa airport lobby. 6 months lang, hihintayin kita. Kung miss na miss, tatawag ako. Ngunit kung hindi, hindi dahil nakalimutan kundi para mag-focus ka sa pag-aral. Yumakap si Maria tulad ng hindi na makakayakap ulit. Tatawag ako tuwing gabi at bawat araw na lumipas ay isusulat ko ang bagong natutunan para ikuwento sa iyo. At ako ay matututo na mabuhay ng mabagal, mag-miss sa iyo ng hindi abala. Nang lumipat ang eroplano, nakaupo si Maria sa window seat, hawak ng mahigpit ang maliit na notebook na may press first letter mula kay Gay Cruz. Ang simula ng kanilang pag-ibig,
Hindi niya alam ang naghihintay sa unahan, ngunit alam niyang tanging kapag nabuhay siya para sa sarili ay may lakas siyang panatilihin ang minamahal. Sige, Cruz sa maliit na kwarto na may sikat ng araw sa bintana, tumayo gamit ang tsane, nakatingin sa langit. Ngumiti siya, lumipat ka lang Maria, at nang lumapag ka, nandito pa rin ako bilang pinakapayapang suporta sa buhay mo. Ang Singapore sa summer, hindi masyadong init tulad sa Manila, ngunit ang humidity ay nagpapahangin ng basa. Nagsimula si Maria sa program na may siksik na schedule, umaga theory, hapon practice, gabi group presentations. Sa unang araw, parang whirlwind siya sa bagong cycle, language, teaching methods, cultural norms. Lahat ay bago at overwhelming. Tuwing gabi ay video call siya kay G. Cruz. Tuwing lumilitaw ang mukha niya sa screen, mapagmahal ang mata, parehong ngiti, nagiging kalmado ang puso niya. Nakukuwento silang daily life. Ano ang kinain niya? Ano ang natutunan niya? Sino ang nagpagalit sa kanya? Anong assignment ang hindi perfect kahit ilang minuto lang ay sapat para maramdaman niyang connected pa rin siya sa home ng invisible ngunit totoong thread? Ngunit ang distansya ay nagsimulang sumingaw tulad ng shadow. Sa ikatlong linggo, may bagong lecturer ang class ni Maria mula sa UK na si Thomas. Halos 35 taong gulang, matangkad, funny, dynamic na teaching style. Sa unang session, nagpatawa siya ng husto sa class sa role-playing sa mock cabin. Espesyal na napansin ni Thomas si Maria. Madalas niyang tanungin, purihin na smart at good thinker. Si Maria na polite at eager ay active sa discussions. Ang kanilang coordination ay mabilis na napansin ng class. Hindi bad way kundi teacher-student potential. Isang araw pagkatapos ang class, inimbita ni Thomas si Maria sa dinner kasama ang small group. Sa una ay tumanggi siya, ngunit pag-isip ay ayaw maging distant kaya pumayak ng hesitan. Masaya ang dinner, open, at malinaw ang concern ni Thomas. Nakpull ng chair, nakserve ng food, naktanong tungkol sa family at lalo na nang malaman na may asawa siyang mas matanda, hindi niya naitago ang surprise. Talaga? Maria, wala akong masamang ibig sabihin, ngunit mukha kang sobrang bata para sa asawang retired na. Ngumiti ng mahina si Maria, hindi tumingin kay Thomas. Hindi pa siya retired sa puso ko. Ang sagot ay nakpatahimik sandali kay Thomas, ngunit hindi ganap na nawala ang kanyang interest. Gabing iyon, huli nang umuwi si Maria. Tumawag siya kay G. Cruz. Sinabi lang na may group meeting. Hindi na siya nagtanong pa, malambot na nag-remind na mag-ingat sa daan at dalhin ang light jacket dahil malamig ang Singapore sa gabi. Ngunit naramdaman niyang may bigat sa loob hindi dahil kay Thomas, kundi dahil sa unang pagkakataon sa maraming buwan. Ay naramdaman niyang may guilt sa sarili nang payagan ang attention ng ibang lalaki na magulo ang puso niya kahit kaunti. Sa Manila, nagsimulang mahina si G. Cruz ng malinaw. Isang umaga, nahulog siya sa bathroom ng Yumuko para kunin ang shampoo, na-contract ang left arm, pagod ang right leg. Kailangan niyang tawagin ang kapitbahay para tulong. Nang tanungin kung ibabalita sa asawa, umiling siya, huwag busy siya sa pag-aaral, okay lang ito. Buong araw na iyon nakahiga siyang tahimik nakatingin sa kisame. Namimiss niya si Maria, ang tunog ng heels sa kusina, ang amoy ng oil na minamasahe sa balikat niya tuwing gabi. Ngunit hindi siya tumawag. Ayaw niyang maging burden. Nag-text lang ng maikli. Ngayon ay nilinis ko ang old bookshelf. Nakita ang sulat mo noong bagong love. Pagkatapos basahin, gusto kong magsulat ulit para sa iyo. Nabasa ito ni Maria sa gitnang group work. Ngumiti at umiyak. Ang longing ay umahon tulad ng tide. Tumawag siya agad ngunit hindi sinagot. Halos 30 minuto pagkatapos ay nag-reply. Natulog ako. Okay lang, huwag mag-alala. Ngunit ang intuition niya ay nagising. Alam niyang may itinatago siya. Gabing iyon, sinulat niya sa diary, mahirap magmahal ng mas matanda. Ang pinakamahirap ay paano nabubuhay para sa sarili habang hindi nawawala ang taong iyon sa mga katahimikan na hindi mo alam. Sa Manila, isang hapon ng malamig na ulan sa Hunyo, muling nahulog si G. Cruz. Ngayon ay sa backyard nang subukang pumitas ng ilang hino na mangga para i-dry at ipadala kay Maria. Tulad ng sinabi niya,
Misko ang dried mango sa atin. Ang fall ay hindi lang nagbigay ng scratches kundi nagpahirap sa old wound sa left shoulder. Biglang contraction na hindi siya makatayo. Dinala ng kapitbahay sa hospital ng gabi. Sa Singapore, naghahanda si Maria ng graduation presentation. Natanggap niya ang tawag mula sa unknown number sa Pilipinas, emergency doctor sa Friendship Hospital. Gulat ang boses, ikaw ba ang asawa ni Roberto Cruz? Nasa intensive care siya, complete paralysis sa left arm, risk ng another stroke kung hindi monitored closely. Natigilan si Maria, nahulog ang phone, nanginig ng hindi makapagsalita. Nakatayo siyang frozen sa library lobby, ringing ang tainga, pounding ang puso. Tumawag ulit sa kanya hindi sinagot. Tumawag sa kapitbahay para confirm na nakahiga siyang hindi gumagalaw at huwag sabihin sa kanya, malapit na siyang mag-graduate, huwag dahil sa akin ang interruption. Kinabukasan, nasa Changi Airport si Maria. Mukhang haggard, half full ang luggage. Nag-apply siya ng deferment sa program at nag-send ng materials sa assistant na may note lang sa committee. Natutunan ko na ang lahat na kailangan hindi sa class kundi nang maunawaan na ang minamahal ay maaring mawala anumang oras kung hindi ako magiging mabilis na hawakan. Ang night flight ay lumapag sa naya ng alas sa tungang madaling araw. Umulan ng mahina sa Manila, nagtaksi siya diretso sa hospital kung saan nakahiga si Gay Cruz nang walang malay sa iku. Nakatingin sa kanya sa glass. Umiyak si Maria. Kumatok siya ng mahina sa pinto ng nurse. Kuya, bumalik na ako. Huwag kang umalis muna. Hindi pa ako nakatest. Hindi mo pa ako nakikitang graduate. Hinawakan niya ang payat at maputlang kamay. Inilagay sa pisngi niya. Ang lamig ay nakakatakot. 3 araw pagkatapos, nagising si Gay Cruz. Nakaupo si Maria sa tabi. Mukhang haggard ngunit maliwanag ang mata. Iniwan mo ang studies para bumalik? Tanong niya, mahina ang boses tulad ng hangin. Hindi ko iniwan. Pansamantalang huminto para panatilihin ka. Ngumiti siyang mahina, mata na luhaan. Pasensya na, huwag nang magsori. Sinabi ko na yan. Inilagay niya ang ulo sa dibdib niya, pinakinggan ang mahinang ngunit steady na tibok. Sa sandaling iyon, alam niyang bawat minuto na makasama ay regalo, walang tinatawag na sacrifice. 2 linggo pagkatapos, inuwi si Gay Cruz para sa long-term care, nag-hire si Maria ng professional nurse per hour. Habang siya ay nag-online work, nagturo sa bahay, nag-reopen ng center para kumita at manatili sa tabi. Isang hapon nang makasamang umiinom ng tsaa sa balkoni, sinabi ni Gay Cruz, hindi ako sigurado kung gaano katagal pa ako, ngunit kung payak ka, gusto kong gamitin ang savings para i-expand ang center, pangalanan na hangin at ulap. Hangin ikaw na lumilipat sa lahat, ulap ako na tahimik na sumasama sa likod. Ngumiti si Maria sa luha. At kung maging ulan ka balang araw, babaksak pa rin ako sa iyong tabi. Ang kanilang kwento na minsang itinuring na immoral, mismatched against norms, ay naging small symbol ng faith at loyalty sa training community. Marami ang pumunta hindi para maging flight attendant kundi para marinig ang kwento. Kwento na walang Prince Charming, walang princess, tanging 2 taong nagpili sa isa't isa habang walang pumipili sa kanila, nabuhay para sa isa't isa habang ang mundo ay umiiling. Sa Setyembre, lumambot ang panahon sa Manila pagkatapos ng paulit-ulit na ulan, ang sikat ng araw ay mas dilaw, mas magaan tulad ng oras na dahan-dahang bumabaksak sa balikat ni Gay Cruz. Ang kanyang health ay lumalala. Halos walang feeling ang left arm, mahina ang right leg. Sinabing doktor, ang katawan niya ay nasa full decline phase. Walang pain, walang dangerous complications, ngunit hindi na maraming oras. Alam niya ito, alam din ni Maria, ngunit walang nagsabi. Sa halip, nabuhay sila bawat araw tulad ng bukas ay huli na nilang pakikita. Pansamantalang isinara ni Maria ang center, inilipat ang classes sa bahay, inilagay ang desks malapit sa bedroom ni Gay Cruz. Nagturo siya habang nagbantay, nag-online ulit sa deferred program. Kahit 3,4 hours lang ang tulog, laging nakangiti siya, maayos ang scarf, nag-oil sa balikat niya bago ang class. Kahit tulog na siya, isang araw, tinawag niya si Maria,
ibinigay ang stack ng old papers na yellowed na may bulong. Ito ang masulat ko sa iyo sa buong taon. May hindi mo pa nabasa, may hindi ko na send. Kung umalis ako muna, basahin mo isa-isa, bawat linggo isa, tulad ng nagsusulat pa rin ako sa iyo tuwing gabi. Hindi napigilan ni Maria ang luha. Yumakap ng matagal, umiyak tulad ng bata. Hindi ko kailangan ng sulat, kailangan ko lang ikaw rito ng isa pang linggo lang. Ngumiti siya, nanginig ang kamay na hinaplos ang buhok niya. Mananatili ako hanggang sa graduation mo. 3 araw pagkatapos, natanggap ni Maria ang official confirmation. Bibigyan siya ng honor at certificate para sa International Training Program bilang special case. Ang tanging student na nag-defer pero na-complete ng highest score sa batch. Ang awarding ay sa maliit na hall sa partner venue sa Manila. Tumanggi si Maria sa media invitations, humingi lang ng permission na dalhin ang isang tao ang asawa niyang si Roberto Cruz. Sa araw ng event, nakasuot si Maria ng puting barotsaya na may silver embroidery. Simple bun ang buhok, tinutulungan si Gay. Cruz na naka-wheelchair, tahimik ang hall nang pumasok siya, hindi dahil sa shock kundi respect. Nakita nila sa kanya ang gentleness, strength at sa kanya ang proud na tingin na walang katumbas. Nang sabihin ng MC, ang outstanding student Maria Santos, symbol ng perseverance. Love at dedication sa aviation services education. Tumayo ang lahat at nagpalakpakan. Yumuko si Maria para tanggapin ang certificate, ngunit nang lumingon at makita si Gay, Cruz na nagtaas ng kamay, nanginig ang right hand ngunit nagpilit na itaas, umiyak siya. Hindi dahil sa achievement kundi dahil ang minamahal ay nasa front row pa rin. Gabing iyon pagkatapos ang awarding, bumulong si Gay. Cruz, payapa na ako, sapat na ikaw para mabuhay ng mabuti nang walang ako hindi. Pinutol ni Maria, hindi ako lumaki, natuto lang akong mabuhay nang hindi sayang ang itinuro mo. Ngumiti siya at biglang bumulong Maria. Bukas may araw ba o, sa tingin ko ay maganda. Bakit mo tinanong? Dahil gusto kong gumupo sa pork para makinig sa lecture mo ulit. Kahit 5 minutes lang para malaman na ikaw pa rin tulad ng unang pakikita, maliwanag ang mata, malambot ang boses at punong pag-asa. Kinabukasan ay hindi na siya nagising. Umalis siya sa tulog, payapa ang mukha tulad ng bagong ngumiti. Hindi sumigaw si Maria, nakaupo lang sa tabi. Hinawakan ang malamig na kamay, hinalikan ang pisngi ng huli at bumulong salamat sa hindi pangako na manatili magpakailanman ngunit nanatili hanggang sa huling minuto. Sa funeral photo sa altar ay ang picture niya sa awarding, itinaas ang kamay na nag-wave kay Maria, nakangiti. Sa tabi ay ang unang sulat na sinulat niya, Maria, kung nababasa mo ito, siguro umalis na ako muna. Ngunit huwag umiyak dahil hindi ako nawala, naging hangin na lang ako, tahimik na lumilipat sa tabi mo sa buong buhay mo. 1 buwan pagkatapos ng libing, ang Manila ay nasa season ng white chrysanthemums sa familiar streets. Ang bike vendors na puno ng bulaklak ay tahimik na dumadaan, nagpapaalala ng magaganda, fragile, simple at short tulad ng pag-ibig ni Maria at G. Cruz. Isang maikling relasyon na hindi maingay ngunit sapat para maalala ng lahat. Bumalik si Maria sa center pagkatapos NG 40 days. Walang makeup, walang colorful clothes, tanging white blouse, black pants, mas payat ang mukha, mas malalim ang mata tulad ng taong dumaan sa los ngunit hindi bumaksak. Nakatayo siya sa podium, nakatingin sa students na nakaupo ng seryoso, mga batang mata na puno pa ng pangarap na lumipad, pumasok sa langit. Alam niyo ba kung bakit kailangan nating matutong soft skills? Tanong niya ng mabagal, para maging tama ang pakikitungo sa passengers po. Ano pa para malampasan ang work pressure? Ngumiti si Maria ng mahina, umiling. Dahil sa buhay ay may oras na makakasalubong kayo ng mga taong sa isang salita niyo lang, maniniwala sila ulit sa buhay ng isa pang araw, isang mabait na salita, isang ngiti sa tamang oras, maaring tanging bagay na magpigil sa isang tao sa despair. Tahimik siya sandali at nagpatuloy. Minsan akong nagmamahal sa taong mas matanda sa aking ng mahigit 30 taon. Kami ay hindi katulad ng iba, hindi makatwiran, hindi sinusuportahan. Ngunit siya ang nagturo sa akin na ang gentleness ay pinakamalakas na sandigan ng babae at kabutihan. Kahit maliit ay sapat para baguhin ang isang buhay. Sa ilalim
Ilang students ay namumula ang mata. May tumayo at nagpalakpak. Kumalat ang palakpakan. Tumayo ang buong class. Nagpalakpak para sa kanya. Hindi lang respect sa teacher kundi farewell sa taong tahimik na nasa likod niya sa buong journey. Isang taon pagkatapos, ang Center ng Hangin at Ulap ay lumaki bilang community training model, espesyal na tumutulong sa mga batang mahirap na may chance sa aviation services career. Ang unang scholar ng fund na pinangalan ng Cruz at Santos ay isang batang mula sa probinsya. Ulila ngunit top sa communication skills. Nagturo pa rin si Maria ng regular, hindi na asawa ulit, hindi lumayo, ngunit araw-araw ay naksuot ngang gray scarf na regalo ni Gay Cruz. Sa kanyang office, ang foto niya ay nasa bintana, sa likod ay malawa na langit, tulad ng laging nakaupo siya roon, nakangiti habang nagle-lecture siya. Isang gabing huli ng taglagas, lumabas si Maria sa balcony, hawak ang hot ginger tea, nakatingin sa starry sky. Binuksan niya ang old notebook kung saan naksulat si Gay Cruz, kapag nabasa mo ang huling page ay nasa malayo na ako, ngunit huwag malungkot dahil kapag nagmamahal ka pa rin ay buhay pa ako. Inilagay ni Maria ang kamay sa dibdib. Alam mo ba, hindi na ako nangangarap na lumipat sa langit tulad dati. Ngunit nangangarap akong maging hagdan para sa mga bata na umakyat bawat step at tuwing makita kong may matatak na lumilipad, nararamdaman kong nandiyan ka. Tumatango at sinasabi, magaling ka, Maria. Humangin ng mahina sa buhok niya. Sa bintana na nakpaigalaw sa foto ni Gay Cruz. Pumikit siya and gumiti. At sa kung saan man sa gitnang clouds ay siguradong may lalaking nakatingin sa kanya ngunit laging sumusunod mula sa unang araw. Ang kwento ni na Maria at G. Cruz ay hindi lang love story na lumampas sa edad. Ito ay journey ng choices, silent sacrifices at unshakable faith sa value ng true love. Hindi nila kailangan ng recognition ng iba. Kailangan lang nilang makita ang isa't isa, unawain at samahan hanggang dulo. Ang kwento na iyon ay nagtuturo na ang pag-ibig ay daring to choose at daring to hold. Ang happiness ay hindi mula sa perfection kundi mula sa kindness, forgiveness at daily perseverance. Minsan ang taong sumama sa iyo ng maikli ay nag-iwan ng mark sa buong buhay. At ang pag-ibig na sapat na lalim ay hindi kailangan ng edad, hindi kailangan ng paliwanag, tanging dalawang pusong totoong loob ay sapat.